Just another day with me. It's Mika. Gising na naman ang mayaman sa mahirap. Huy, ano daw? Ay ilang. Himala, gumising din ng alas 6 yung babae na yan na parang Disney princess. Di ko nga alam, dahil nakagising din ako ng umaga. Wala din namang ginawa kundi matulog kumain. Siyempre, di ko kinalimutan mag-pray kay Lord. Lord, thank you sa araw-araw na blessing at mag-iingat lang kami palagi. Malaking pasasalamat ko na kay Lord yun. Kasi yun nga, bumangon na ako dyan para maglinis ng aking higaan. Pasensya na at narinig niyo yung mga manok. Fast forward nga pala. Kaya kapag bagong gising ako, naglalagay ako sa mukha ng moisturizing. Kahit di mo na kailangan maghilamos, basta maglalagay ka lang palagi. Kaya ito nga yung favorite ko kapag gumagamit ako ng moisturizing. Kahit wala akong makeup, gumagamit pa rin ako. At pagkatapos niya, nag-toothbrush na rin ako. Pagkalabas ko nga galing sa kwarto, diba, niready niya yung gloves. Tapos maghuhugas na naman pala ng pinggan. Manood na lang kayo kung paano ako maghuhugas ng pinggan. Napapansin nyo ba bakit ako naka-gloves? Naka-gloves ako kasi bawal ako magtagal sa tubig. Lalo na pag may sabon, kumakati kasi yung kamay ko. Lalo na kapag sa Ariel, kumakati talaga yung kamay ko. Kaya kapag naglalaba ako, may suot pa rin ako ng gloves. Sunod ko nga gagawin, magluluto ako ng langka na gata. Tapos may halong kalabasa na may dilis. Lista ko na lang. So bali first time ko talaga gagawin yan. Oh, nilagay ko dyan. Tapos, di ko na alam kung ano yung gagawin ko. Tapos, nilagay ko ulit sa bowl. O diba na para bang babaeng walang alam talaga sa buhay. Ay ilang. Pagkatapos na niyan ay, yung pangalawang konting katas ng gatas ay ilalagay dyan. Siyempre, sa langka. Bali, hintayin natin maging malambot yung langka hanggang sa mapuga natin yung konting katas ng niyog. Nakailang hiwa na rin kasi ako ng kalabasa. Kasi sabi ni nanay, malaki pa rin. Kaya niliitan ko. Ay ilang. Pagkatapos nga niyan ay nakailang check na nga talaga ako sa langka kung paano to maluluto. At nakalimutan ba talaga maglagay ng asin. Yun ay kumulo na ang ating langka. Pagkatapos niyan ay nilagay ko na ang mga kalabasa na aking hiniwa. Nagantay nga ako ng ilang minuto para maging kumunat din ang ating kalabasa. At talaga'y umunat na. Pagkasunod niyan ay lalagyan ko na ng dilis. At alam ko paborito nyo rin to. Kapag umulan talaga dito sa lugar namin, ganito talaga yung binibili ni nanay o ni papa. Mga gata sa langka. Kasi favorite nila, ako hindi. Ay ilang. So bali mag-aantay na lang ako ng ilang minuto hanggang sa maluto siya. Pinatikman ko nga kay Joabels kung tama din yung luto ko. Baka maging 50-50 tayo dyan. Lakas nga ng ulan dito sa amin. Sana sa inyo din. Hanggang dito na lang. Bye!